Kulang na lang na 10,000 para makumpleto ang bayad sa operasyon ni Lola. Hello, Lola. Zizi, ano sa tingin mo sa ipinakilala kong date sa'yo ngayon? May mga braso at binti, mayos naman. Huwag mo nang itago yan. Sinabi ng tao na hindi ka pumunta. Magsabi ka ng totoo. Nagtrabaho ka ba para kumita ng pambili ng operasyon ko? AKO. Sa sakit ko, wala na akong gaanong pag-asa. Ang tangi kong inaasam ay ang mapabuti ang sitwasyon mo sa pag-aasawa. Maliit na iyahahapin, ang nais lang ng lola mo sa buhay niya ay makahanap ka ng kakapitan. Hanggat masaya ka. Kahit patay na ang lola mo. Lola, huwag kang mag-alala. Hindi kita pababayaan. Tungkol sa kasal. Makakahanap ako ng tamang tao para dito. milyon. Saan ako makakahanap ng ganitong kalaking pera? Ibig sabihin BA, kailangan ko bang isanla ito? Hindi ko ito maibibigay sa'yo. Regalo ito ng mama at papa ko bago sila umalis. Binangga mo bisikleta sa akin. Bayaran mo ako. Walang ganon, ikaw ang nagpanggap. Huwag ka nang umiyak. Alam ko namang hindi mo ako nabangga. Ibinibigay ko ito sa iyo. Ipapalit ko ito sa pagkain. Pwede ba iyon? Pwede. Ito ang pamana ng pamilya namin. Ingatan mo. Tatanawin ko ang utang na loob mo. Hahanap ako ng paraan para makapagpasalamat. Mas maigi pang isang lako muna ito para mabawi si Lola. Kung sakali magka-aksidente ako, extort ng 1,000,000, hindi ba milyon na yan pagkabuo? Patawad na. Sinabi, mahanap ang family heirloom bago mag-asawa. Ano? Kailangan talaga magpakasal. Kukunin ko na lang kahit sino galing sa daan. Bakit nagdadrive habang naghahawak ng telepono? Paano pumasa sa SM? Inaabisuhan kayo ng mga traffic enforcer ng Haicheng, hindi maayos na pagmamaneho ay nagdadala ng luha sa pamilya. Hindi ko siya natamaan. Paano siya bumagsak? Ako ang naging target ng scam. Ang tapang ng scammer. Chijing, Nandito, AK. sasabihin ko ito huling bises. Si Aoya, pwede hindi magustuhan. Pero sa susunod na buwan ay kaarawan ko, kailangan mo akong dalhan ng manugang. Kung hindi, wag mong sisihin ako pag pinalayas kita sa bahay. Sige, alam kayo na. Agad akong maghahanap. Sinasabi mo bang madali lang maghanap? Oras na lang ang natitira sa buhay ko. Malawak ang negosyo ng pamilya Ki at may maraming nag-aabang na mga kamag-anak. Kailangan ni Xiaojing makahanap ng asawa galing sa kilalang pamilya para suportahan. Mataas ang aking mga pamantayan. Ang manugang ng pinakamayaman na pamilya Ki ay dapat marunong makisalamuhan ng maayos. Kailangan siyang isang kagalang-galang na babae mula sa High City. Sigurado akong magiging masaya ka. Hindi. Ano ba ang nangyayari sa taong ito? Bakit hindi pa siya dumarating para tulungan ako? Nagtangka ba siyang tumakas pagkatapos ng aksidente? Oy, guysing bangin na. May CCTV dito. Kung di ka babangon, tatawag ako ng pulis. Kung tumawag ng pulis, ano ang parusa sa panghihingi ng pera? Ay naku, ang sakit ng binti ko. Boss, paano mo ba minamaneho ang kotse mo? Sige na, hindi na kita papansinin. Itong halaga o hindi ako babangon. Madali yan. Bibigyan kita ng 10 milyon. Pakeso ka sa akin. Bigyan mo ako ng 10,000,000. Bilisan mo ang sagot. Sandali. Bakit paring kulang? Patnubay ng langit. Ni hindi ko kayang mangarap ng ganito. 10,000,000 AMA abuelo. Young mayaman, di mo kontrolado, young maharap, walang daya, tamang tama sa NAKO. Ano ang nagtulak sa'yo na sa dami ng tao isipin mo akong maging asawa mo? Hagabig BA? O responsibilidad? Ikaw ang mal. Ah, Ikaw lang ang ginamit ko na panangga sa mga nagmamadali sa kasal.
Sumama sa akin pauwi, magpanggap kang asawa mula sa kilalang pamilya. Pagkatapos ng taon, magkakaroon ka ng pera. Tayo'y hindi na magkakilala. Mula sa kilalang pamilya. Seryoso ka? Kung hindi mo magawa, ayon sa kontrata, kailangan mo magbayad ng 10 beses. Ibig sabihin is saying billion. Isang bilyon. Hindi ko kayang bayaran kahit ibenta ako. Kaya kailangan mong tandaan. Hindi tagumpay, bawi pera. Oy, oy, oy. 1 bilyon, kaya mo yan. Ibabalik ko na lang ang pera sa'yo, okay ba? Bukas ng alas 9, umuwi ka at makilala mo ang huwag magpakawala. Oy, oy, oy. Lolo, hindi mo pa sinasabi sa akin kung saan ka nakatira. Ano ba ito? Pero, may pondo na para sa gamot ni Lola. Hello, Dr. Wei. Gusto kong ipagpatuloy ang operasyon ni Lola. Ano, si Qijing ay magiging tagapagmana ng pamilya Qi. 3 taon kong ginugol para mapili ni Tita Qi na maging kasintahan niya. Gayon, sinasabi mo sa akin na ikakasal na siya. Narinig ko na siya ay isang kilalang pamilya at ang apelyido niya ay Li. Sabi pa, bukas dadalhin na ang bagong asawa sa pamilya Qi. Paano mangyayari? Hindi ko mapaniwalaan. Miss, huwag na lang kaya natin ituloy. Hindi pwedeng tapusin ko ito. Ilang taon ko nang pinagsikapan. Ang posisyon na asawa ng pamilya Qi ay para sa akin. Tungkol sa babaeng yon, kahit magaling siyang mang-akit, kailangan niyang mapatunayan ang sarili niyang makapag-asawa. Lola, naayos na ang operasyon. Zia, saan mo nakuha ang maraming pera? Hindi ka gumawa ng masama, di ba? Wala, Lola, simpleng nakahanap lang ako ng isang malademonyong tao, binangga niya ako at binayaran ako. Zia, wala ka bang nararamdaman na masama o hindi maganda? Walang problema, tingnan mo ako. Wala akong problema. Maghanda ka na para sa operasyon. Kasama mo ako, siguradong magiging maayos ang lahat. Mabuting bata, pasensya na sa hirap na dinanas mo. Dahil sa mga magulang mong hindi maasahan, sabi nilang magtratrabaho, pero ilang taon na, wala man lang balita. Walang problema. Bukas ang alas 9, kita kits. Sinuri ko, sa buong Hay City, ang pamilya Lee ang walang nakakita sa kanilang mukha. Saktong apelido mo ay Lai. Simula ngayong araw, taong mula sa kilalang pamilya, ikaw ang pangunahing dalaga ng pamilya Lee. Unang misyon. Mamaya, pasukin mo at kumbinsihin ang nanay ko na pangunahing dalaga ng pamilya. Saang parte ko ba mukhang dalaga? Kung ganoon, bayaan mo ako ng bilyon. Huwag banggitin ang pera sa pangunahing dalaga ng pamilya. Banggit ng karaniwang. Kung ayaw mo magbayad ng penalty, mas mabuti na huwag ka makalusot mamaya. Akala ko napaka-espesyal na tao ka. Hindi kayo akaling ganito kalang pala. Sino Kabie? Qijing. Mukhang hindi naman siya parang anak na mayaman. Baka naloko ka lang. Kahit ano kainin mo pero wag magsalita ng ganoon. Kung magpapatuloy ka sa paggawa ng kwento, tatawagin ko. Pangtito. Naku, napalaban ako sa mga sigang. Ang aso kayo. Ano Maron? Mag-imbento ka, papakawalan ko aso para kagatin ka. Narinig ko, meron daw talaga aso sa bahay ni Lee. Siya ba talaga? Huwag magdadaldal, nasa loob ang nanay ko. Sama ka sa akin. Sabi yan ay TD. Bagong kasal kailangang tumawid sa bonfire. Kahit sino walang exemption. Mukhang totoo ngayong tradisyon. Si Amaresqui, pinahahalagahan, itinago remote na paputok ang remote, tumalon ka, isang talon pulos abo. Paano haharapin si Amaresqui? Subukan natin. Ang gown na ito 18,000. Pag tumalon ako dito, baka masunog ito. Ano ba? Sa Gina 8, tumalon ka na. Iinom lang ako ng tubig. Ang dami talagang drama. Ito. Isang damit lang naman ito, walang problema, pwede namang singilin si Qijing, ang tusong yon. Malapit na, sa Gina tumalon na.
18,000 ay pera pa rin yan. Ganito hindi ako matatamaan na apoy, talagang matalino ako. Bastos ka. Ito nabiyay yang bastos? Ipaano kung makita niya? 2 barya. Bakit isa lang? Maglabas kayo. Panalo. Kunin ang pera, kunin ang pera, kunin ang pera, kunin ang pera, panalo na naman, siguradong makakabuo ng panggamot. Kung nakita niya, baka mamatay siya sa takot. Napakabastos. Paano siya naging anak ng pamilyang Lee na may mataas na dangal? Quenjing. Baka kinukuha mo siya. Para kay Auntie Kina nagpipilit na magpakasal ka. Ginagawa ko, hindi kailangan ipakita sa sino. Nagbibiro ang mga mandaraya. Ako, ang anak ng pamilyang Lee ay nagkagusto kay Guijing. Hindi kayo makita. Ikaw. Lee, Nay, paano ka nakarating dito? Paano ako nakarating di? Kung hindi ako pupunta, ewan ko kung ano ang mangyayari. Lee. Duda sa babaeng ito, hindi siya tunay na panganay ng Lee. Napakabastos niya, hindi siya bagay kay Kuya Jing. Huwag magalit, nakita ko na lahat. Ang pamilya Lee ay kilala sa buong Haicheng. Paano ka naging anak ng isang tulad nila? Talaga bang kailangan kong mag-isip kung paano magbayad? Saan ako kukuha ng 1 bilyon? Dahil sa ipinakita mo kanina, kailangan kitang subukin ng mas mahigpit. Ano ang plano mong tanungin ako? Maglaro ng mahjong. Ha, mahjong. Narinig ko na ang mag-asawang Lee ay mula sa karaniwang pamilya, dati mahusay sa paglalaro. Lumaki ka sa paligid nila, sigurado akong magaling ka sa mga cards. Bakit hindi tayo maglaro? Kapag nanalo, maniniwala ako sa'yo. Ganoon lang biyay kasi. Ang galing sa laro ng tita Pri ay isang klasika sa mga elite ng Hecheng. Sa tingin mo talo mo siya. Pengo. Talaga? Sira na, hindi pa ako natatalo sa laro bilang master na mahjong sa Haicheng. Isa na manok. Grave. Luntiang Ivan. Kung maroon lang, Luntiang Ivan sana. Naku, naibulalas ko ang gusto kong tel. Pang. Kahit hindi mo kaya, ahanap ng palusot para makalusot. Babae, hindi pwedeng sabihin hindi ka. Tika lang, sandali lang. Kinyari ka pa. Nagsabi gusto ng manok pero ang totoo gusto lang palabasin relax para ibang card ilabas. Yung gimmick. Sing Monarch. Ay. Panalo. Tunay ngang isang manok. Sino namang tao ang magsasabi ng kanilang winning tag? Bunso, mabait ka pala kahit mukhang malamig ka. Akala ko mali ang pagkaintindi ko sa'yo. Na ayaw mo ako. Gusto mo akong mapangasawa sa pamilya Ki. Huwag kang mag-alala, magiging mabuti kami ni Jinj. Bibigyan kita ng 8 pamangkin. Walo. Miss. Ay. Sobrang saya, na? Ang galing ng galaw na yan. Nanay, gabi na, kailangan mo ng matulog. Ang estilo mo sa laro, talagang kakaiba, parang si Madam Lee na sinasabi. Naku, may problema. Baka na booking na. Talagang magkapareho. Talagang mag-ina kayo, ha? Hindi nga, bakit parang andito ako sa eksena? Uy, ang suwabi naman ng anak ko. Ang galing ng napiling asawa. Magaling sa palabas ang batang ito, kaya niya itong gawin. Ay, narinig ko na ang anak ng pamilya Lee ay mahusay sa pagsasayaw. Sa susunod na linggo, sa birthday party ko, pwede ka bang sumayaw para sa opening? Sa araw na iyon, ipakilala kita sa mga nakatatanda ng pamilya Ki. Sumiya ka lang. Hindi naman ako marunong sumayaw. Pwede mo akong ibenta para makabayad ng utang. Kukuha na magtuturo sa'yo. Sa araw ng birthday part, may tao sa gilid na susundan, gawin ang galaw niya. Talaga.
Ayos lang yan. Makakatulog na mahimbing. Sandali. May itatanong ako sa'yo. Magaling ka sa mahjong. May nagturo ba sa'yo? Hindi na kailangan mag-aral. Ang nanay ko, bago magtrabaho, ang pinakamagaling sa mahjong sa baryo namin. Kinalakihan ko ang paglalaro ng baraha. Parang pamilyar ang sinasabi mo. Ang nanay ko si Reyna ng mahjong sa amin. Sobrang galing niya. Pero umalis na siya para magtrabaho. Ewan ko lang kung kailan siya babalik. Huwag kang mag-alala. Ligtas na makakabalik ang nanay mo. Dahan-dahan lang. Lumaki rin ba siya na walang mama sa tabi? Huwag mo kong tignan ng ganyan. Mabuti yan. Kung hindi dahil sa kanyang pagkapanalo sa mahjong, hindi ko siguro mababayaran ang gamot ng lola ko. Gamit. Ew. 3 araw na magkakasya ito kay lola. Kaya pala desperado ka sa pera dahil may sakit ang lola mo. Paano naman yung kotse ko na nasagi mo? Kahit na hindi tama yung ginawa kong panloloko sa'yo. Pero salamat sa pera mo. Kaya niyang lola na mag-operasyon. Ito ang larawan ng lola ko. Nagsasagawa siya ng dialysis araw-araw, sobrang mahal. Sige na, hindi na natin pag-usapan. Mag-opera siya bukas. Pinakamagaling na doktor. Pinakamagaling na materyales. Salamat sa iyo. Kung hindi dahil sa ibinigay mo, hindi magkakaroon na operasyon sa linggong ito. Inapasalamatan mo ako. Gino Chi, pinilit mo ako sa peking kasal. Medyo hindi maganda. Pero salamat pa rin sa iyo. Hindi naman pala siya kasing sama ng inaakala ko. MRK, nakahanda na ebidensya. Huwag kayong mag-alala. Kapag napahamak si Lizzie at sinisi tayo ni Madam, pwede nating ituro ang pagkakamali sa pandarayang to at ipadala siya sa kulungan. Teo, hindi ba masyado na tayong malupi? Ano, kahit na siya na kompromiso, hindi mo siya panagutin? Take it? Siya'y isang mandarayang tao. Mali ang pagkakaintindi ko kay Liza. May sakit pala ang lola niya. Mukha siyang kawawa. Ganon, BA. Ihanda mo ang regalo para ipadala sa iyo hospital. Kwarto 100 at isa sa 3. Sige. Gino Chi, naloko ka lang naya. Walang tao sa kwartong iyon. Ano? Lola. Hindi ba't nagpabook ako ng yay na kwarto? Bakit napunta kayo sa pangkaraniwang kwarto? Napakamahal ng kwarto. Naku, ang tanda ko na. Mas gusto ko ang pangkaraniwang kwarto. Tingnan mo, mas maganda dito. Basta masaya kayo. Bakit tumatawag tuwing Sabado? Walang disiplina. Mr. Chi, Pag naniwala pa ako sa kanya, aso na ako. Napakasama. Hindi ko akalain na sobrang tuso siya. Gayon pati si Tita Kui, gusto na siya. Kapag nagpatuloy ito, paano ako makakapag-asawa sa pamilya Kui? Miss, nakuha na namin ang kontak sa pamilya Lee. Talaga? Ito ang business card na iniwan ni Emares Lee sa salon. Toto. Sabi ng beautician, nasa France pa ang anak niya, hindi naman umuwi. Alam kong fake siya. Gumawa ka ng paraan para malaman ni Tita Kui ito. Sa ugali ni Tita Kui na may nga, siguradong imbitahin niya si Emares Lee sa birthday dinner. Oh, Gusto kong makita. Paano ka magpapalusot ngayon? Tidro. Mayroong pa bang iutos si Miss? Miss, hindi ba masyado tayong malupit? Paano niya magagawa na mag-agaw ng gamit ko? Ang opening dance sa say birthday ni Tita Chi. Mayroon akong iba't ibang paraan para gumastos siya ng kahihiyan. Ito ang iyong dance teacher. Sundin sa pag-aaral. Alam mo ang mangyayari kapag nagkamali. Huwag mag-alala.
Ang fayank ni Ki, ang galing sumayaw. Narinig ko na isa siyang prinsesa ng pamilya Lee. Hindi pa daw ito dumadalo sa mga party ng sosyal na sirkulo. Kahit puro kasinungalingan ang sinasabi niya, may mga pagkakataong mukhang galing talaga siya sa mayamang angkan. Bakit siya natatawang parang walang dahilan? Ang pangit niya. Bakit namumula ang mukha niya? Sumasayaw, hindi makakalimot manligaw kay Kuya Jing. Salbahi hintay na mo lang AKO. Miss, ayon sa utos mo, nilagyan namin ng high-tech, nanomolecular super-duper lubricant ang sahig. Basta matapakan, siguradong mag-slide sila. Ang lokasyon ay nasa gitna ng stage. Tiyak babagsak siya ng parang kumakain ng putik. Lizzie, sa tingin mo ba magtatagal pa ang kasikatan mo? Tingnan natin kung paano ka makakalusot sa pagkakataong ito. Kagandahan. Nak-Isa? Jano, ikaw. Naku, paano ito naging duet? Hindi ko nabanggit yan, Deti. Huwag na lang, humanap na lang tayo na makakasabay. Anong ginagawa mo? Gigi Lai, value ka BA? Anong ginagawa mo? Jinu, bitawan mo ako. Ano ang ginagawa mo? Gigi Lai. Tapos na. Ingat. Ano? May nangahas na magpanggap bilang anak ko. Oh. Nagkunwari akong nagpunta sa ibang bansa para itago ang pagkawala ng anak ko. Ngayon may nangahas na magpanggap. Gusto kong makita sino ang nangahas na magpanggap bilang anak ko. Salamat. Walang anuman. Palagi akong nagpapakita ng bayani. Oh. Hindi ba ang misksu ito? Bakit nagtagilid ka sa pagsayaw? Baka dahil sa bigat Montag yan, hahaha. Lizzie. Pinlano. AKO? Paano naman naging sinadya yun? Miss, wala ka bang sugat? Miss, Ano na, tulungan mo na akong bumangon. Luis Hamenda Kalang. Ayos kalang BA. AKO, walang problema. Ano, kamukha ko ba yung kung sino mang Ligia na anak ng pamilya? Hanggang dumating ang taong Lee, wala nang magdududa na hindi ka anak ng Ligia. Hindi na magbabayad ng utang. Luis ha. Ngayon may sorpresa ako para sa'yo. Anong sorpresa? Inimbitahan ko si nanay mong si Emma Resley. Ano? Anito SI, Mrs. Lee. CMRS, lì dito. Anong ginagawa mo? Mamamayan Lee. Anong gagawin? Anong gagawin? Tumakbo na. Siso. Magbigay ka ng bati sa nanay mo. May gagawin pa, hindi muna pupunta. Oy, Baitawan mo. Ano pinagmamalabis mo? Tinutulungan kita. Alam kayo. Bakit ka nagpipigil? Sinasabi kayo sa bukas ang zipper na pantalon mo. Talagang may mga tanga taon-taon, mas marami ngayong taon. Hinila mo ako palabas, si Emaresli ay nasa loob pa. Kung sabihin niya kay Emareski, Naku, delikado. bakit ang bilis mong tumakbo? Mrs. Lee. Sasabihin ko sa'yo, ang anak kong makulit, ewan ko ba kung anong kalokohan ang ginawa, kinuha niya ang anak mo kanina. Anong anak? Wala akong anak na ganyan. Emaresli, ang galing ng sayaw ng anak mo kanina. Talagang amazing, anak mo nga. Ang panganay ng pamilya Lee, matagal hindi nagpakita. Akala ko NGA peke yung balita, pero totoo pala. Sinasabi ko sa'yo, hindi mo alam, anak mo. Ang galing niya sa pagmamadyong, kapantay mo talaga. SA totoo lang. Ma'am, kakakuha ko lang ng balita na dahil sa anak niyo, umakyat na ng 5% ang stock price ng grupo. Ang anak kong babae, mahiyain siya, ayaw na ayaw niya ng mga sosyal na okasyon.
Pasensya na sa inyo kung ganun. Halika, mag-toast tayo para sa lahat. Buti na lang umaba. Ginamit ko ang pansin para pataasin ang presyo ng stock ng Lee Group. Ano na yan? Madam Lee, negosyante, bumabagsak ang stock niya matagal na. Ngayon na tumataas ang presyo, hindi niya tayo huhubaran sa ganitong pagkakataon. Buti na lang talaga. Kaya pagkatapos nito, kailangan lang natin. Muntik na kaming makita niya. Anong ginagawa mo? Tahimik. Kakalis and I, Madam Lee. Lumakad siya na parang Anong ginagawa mo? Natatakot ako makita. Nagpapanggap na anak niya. Medyo kinakabahan. Sige, pero huwag kang lalapit sa akin ng walang permiso. Oh, talaga nandito nga bumaksak. Kakawalk siya ulit dito kanina. Ikaw. Ang tapang mo, Nakikita kayo as a short drama. Eralagad, Bentaragat. bawasan mo ang panonood ng kalokohan. May gusto na ako sa iba. Mas mabuting huwag kang basta-basta Oh. Ano bang pinaglalaban mo? May gusto rin naman ako. Miss, palitan natin ulit ang gamot sa sugat mo. Ayos na pagkatapos. Dahan-dahan. Pasensya na miss, hindi ko sinasadya. Tabi. Ang sakit naman. Hindi pinagsabihan ni Mrs. Lee si Zizi. Siya ba ang tunay na panganay na dalaga ng pamilya Lee? Impossible yan. Baka nga siya ang tunay na panganay ng pamilya Lee. Kaya, Lola, kailangan mo talagang maglakad-lakad para gumaling ang sugat mo. Una-una. Binibini, ang panganay na anak na babae ng pamilyang Lee ay may lola sa ina. isang pandaraya. Mintik na rin akong malinlang. Pero bakit ginawa ni Madam Lai? Hindi niya inilantad ang kanyang. Marahil napakayaman makapangyarihan pamilya Lee kaya hindi sila makikipagtalo sa manloloko. Pero IBA kayo. Masisira ko ang reputasyon niya. Harry, Ano ang problema mo? medyo nahihilo ako. Lala, ikaw ba'y kasal na? Hindi, sinusot ko lang. Tinanggal ko na. Nakakainis talaga. Hindi ikaw bagay magsinungaling. Sino siya? Kapag may oras, dalhin mo siya kay Lola. Wala yan, Lola. Muna magpahinga, Lola. Balik ako bukas. May gagawin lang ako. Mabuting bata, sa wakas ay nakahanap ka na rin ng tahanan. Kamusta pa Lola? Palagi ka nasa ospital. Di ba sinabi ko na sa iyo? Nasa ospital, as I Lola kayo. Nagpapanggap ka na naman. Saan ko naman sinabi ang kasinungalingan? Nahuli niya na ginagamit ko ang kotse niya pang didi pala ako. Wala akong oras para makipagtalo sa'yo. Sama ka, Ezekin, may kailangan si mama sa'yo. Oh. Walang seatbelt, multa 50 piso. Ah. Wechat o alipay tandaan bayaran ako. Ikaw na bilyonaryong usapan ang 50 piso. Hindi naman ang 50 piso ang mahalaga. Ang mahalaga ay yung 50 piso mo. Hindi naman ang 50 piso ang mahalaga. Ang mahalaga ay ang iyong 50. Hayaan kitang gamitin ang milyong kotse ko sa pagmamaneho ng Didi.
Hinahanap sa CCT, MRK. Walang balita tungkol sa Jade Pendant. Nakaraang maraming taon. Sa tingin mo ba ang hinahanap mo ay baka pumanaw na? Ganon ba? Ikit, ikit, ikit. Anong ginagawa mo? Wala lang, may nalaglag lang na bagay. Mahal ang agimat na iyon. Taong ito, kahit 50 pesos sinisingil, siguradong kukunin ang agimat pambayad utang. Ang daming nangyayari. Anong ginagawa mo? Wala, may nahulog lang na bagay. Mahal ang agimat na iyon. Ang taong ito, kahit 50 pesos pinapabayad, kapag nakita niya iyan, kukunin niya ang agimat para pambayad utang. Ang daming nangyayari. Papa. May anak ka ba? Anong anak? Pamangkin yun, Yoyo. Nagkamali ka ng tawag. Tito yan. Kamusta po, Tito? Yoyo, bakit nandito ka? Sabi ni Tita, student ka daw sa France. Sabi niya na mag-aral ako sa iyo ng French. AKO? Hindi ako marunong magturo sa bata. Hindi marunong o takot lang. Alam naman ng buong Hecheng yan. Ang anay ng pamilya Lee ay nag-aral ng 7 taon sa France. Husay niya sa Pranses ay pambihira. Bakit ikaw na naman? Araw-araw kang nanggugulo, hindi ka ba napapagod? Hindi ko ma-memorize ang 29 letra ng alphabet. 26 lang yan. Ganon ba? Muntik nang magkaroon ng malaking problema. Tingnan natin kung paano mo ayusin ito. Paano kung ipakita mo ngayon sa mga bata ang iyong galing, Ako, may kailangan akong gawin, baka sa ibang araw na lang. Nay, lalabas pa kami maya-maya. Ano pa ba ang mas mahalaga kaysa sa pamangkin ni Kuya Jing? Ang mga palusot ng hipag ko, hindi kaya niya alam kung paano. Palusot ng hipag ko, alam ba niya paano? Paano nangyari yon? 26 na letra lang naman yan. Kombinasyon na pabalik-balik. Ano ba ang mahirap doon? Pakinggan ang sasabihin nila agad. Pagkakataon para mapalawak ang ating Uo. AKO. alam ko na hindi mo gagawin. Alam ko ang isang lihim. DBA French lang yan. Ano ang mahirap diyan? Inom muna ako ng tubig. Say, inom ko lang. Gusto ko makita paano ka lalabas dito. Paano? Tulong. Bakit mainit na tubig? Kajing ang lalamunin kayo. Bilisan mo, awagin mo ang doktor. Sige. Doktor, kumusta na? Mainit ang tubig, na-damage ang vocal cords. Medyo bawasan muna ang pagsasalita. Nay. Kailangan ko pang turuan si Naku, huwag ka munang magsalita. Mas mahalaga ang pag-alaga. Naman, kahit di makapagsalita, pwede naman turuan sa assignment si Yoyo. Sakto naman, nakapag-aral si Yoyo ng basic na French. Nandito pa. Yoyo, dinala mo ba yung assignment mo? Aling bata ang nagdadala ng assignment? Tita, ito ang assignment ko. Please tingnan mo. Ano bang kahirapan na assignment ng bata sa French? Tiyak isang tingin ko lang nito. Bakit di ko maintindihan kahit isang salita? Ito ang assignment ko. Please tingnan mo. Gaano ba kahirap ang French homework ng bata? Sigurado akong tingnan ko lang. Paano wala maintindihan kahit isang salita? Ano nangyari? Baka hindi mo naiintindihan. Impossible yan. Saje, pakitingnan mo ng mabuti. Saan ba may problema sa homework ni Yoyo? Wala akong naiintindihan. Hindi pwede. Lagi ko itong nararamdaman kapag kinakabahan ako. Ma, baka sa ibang araw. Nasugatan ang lalamunan, Lizzie. Kailangan magpahinga.
Nasugatan lang ang lalamunan niya, hindi ang utak niya. Paano naman siya hindi makakatingin sa homework ng bata? Si Jage ipinagtatanggol siya. Hindi kaya alam mo na hindi naman siya marunong ng Pranses at hindi rin siya ang tunay na nag-aral sa abroad. Ano? Ano? Paano nangyari yon? Bakit wala siyang sinasabi? Inisip niya kaya kung paano magpalusot. Ang tindi na pagpupumilit niyo. Grabe, nainis na AKO. Lizzie, kung ano na lang maisulat mo, ayos na yan. Hindi ko maintindihan kahit isang salita. Impossible akong makasulat ng tama. Hindi ko na kaya, hindi ko na mapigilan. Ano ang nangyari? Buntis ka ba? Ano man ang mangyari, itago mo muna. Sige, Ay naku. Ano? Imposible. Grabe, hindi kayo akalain. Ang bilis ng kasal nyo ah. Hayaan mo na magkaroon ako ng apo. Si Xiaozi, hindi ko inakala na buntis ka na pala. Salamat sa hirap mo. Buntis. Kailan ako naging buntis? paraan para itago ang kasino ay mag-imbento na naman. Pero hindi ko pwedeng sabihin na buntis ako. May prinsipyo ako, 1 bilyon. Kung ganon, sige, magbuntis na lang, alam mo to, sa ibang pagkakataon pwede mo pang sabihin na patay na ako. Paano na naman nalaglag? Saan mo nakuha yan? Honoring Manjari. Ito ba ay kanya? Bakit seryoso ka? Huwag mong sabihin. Siya nga ba ang taong yun nung bata pa siya? Hoy, Dr. Wei. Ano ba ang nangyari sa lola? Oy! Di sapat ang isang pendant para ipaliwanag. Ipacheck mo kay Secretary Chen sa kanya. Ano ba ang nangyari sa lola? Si Lola, medyo may pagkakalog ng ulo ngayon. Hindi maganda ang mata, pero wala namang malalang kaso. Kami na ang bahala. Mabuti naman. Paano ba nagkaganon at nakalog ang ulo? Hindi tama ito. Mali rin ayan. Hindi ko inaasahan na buntis ka kay Kuya Jing. Huwag mo akong sisihin kung ako'y magiging malupi. Ito na. Liza. Kawawangia. Dede. Help ka. Hey. Ano ang nangyari sa akin? Nagpadala ka na ng tao para alamin kung siligaya nga ba siya. Malalaman natin sa loob ng ilang araw. Ano nangyari? Kuya Jing. Kuya Jing. Huwag mong sisihin si Ed. Naniniwala na hindi sinasadya ni Ed na itulak ako sa hagdan. AKO. Hindi ko alam kung may nagawa ako na ikinagalit ni Ed. Kung hindi mo kayanin ang galit. Sige, santikin mo na lang AKO. Pwede rin. Kung matapang ka, santikin mo AKO. Sige, hindi na ako ang biktima ngayon. Pwede kang maniwala sa mga sinasabi niya at parusahan mo ako. Hindi nyo ba nakita? May camera doon. Todo na. Ang talino ni Kuya. Ano? Ano ba talaga ang nangyayari? Titingnan ko na lang sa CCTV. Hindi na kailangan ng hassle, Kuya Jing. Hindi mo ba sinabi? Pawa, Ausline. Naniniwala ako na hindi sinasadya ni Ed. Mag-isap muna kayo, alas na AKO. Hindi siya naniwala sa pinsan niya. Ano nangyari? Wala naman. Tama nga pala. Bukas, gusto na nanay ko pumunta tayo sa ospital para magpa-ultrasound. Anong gagawin natin? Gagawin, magbuntis na lang.
Ano to, ibang presyo? Sinasabi ko lang, hanap tayo ng buntis na may peking report. O sige, alam ko naman ang boss natin, gwapo, mabait, hinding-hindi ako pahihirapan. Alam ko naman ang boss natin, gwapo, mabait, hinding-hindi ako pahihirapan. Alam ko gwapo at kahanga-hanga ka. Hindi mo ako pahihirapan. Bakit parang pamilyar ang tono mo? Huwag kang mag-alala, makikipagtulungan ako na maayos. Dahil pumayag ako magpanggap na asawa mo, hindi kita ipapahamak. Kahit siya ba talaga yan, sobrang dedikado. Baka may halong personal na damdamin. Hindi ko kayang bayaran ang 1 bilyon. Boss, tingnan mo, ganito AKO car responsible. Baka gusto mong bawasan ng kaunti ang bilyon. Hintayin mo, AKO, ikaw. Ikaw. Tapos na, AKO. Tapos ka na. Sorry, sir. Talagang alam ko ang pagkakamali. Alam ko, ikaw ay nakatingin lang sa pera. Ang cute ng bata na to. Sakto. May charity auction bukas. Punta kayo at tingnan ang mga gamit. Mabuti sa magiging anak mo na makagawa ng mabuting bagay. Hawak mo na. Magaling na bata, mayroon ka ng asawa na galing sa kilalang pamilya, at ngayon may anak ka na rin. Kanito? Pwede na akong mapahinga ng konti. Puno ng mga tao ang auction. Liza, titignan ko kung papaano ka makakalusot. Bantayan ang lola niya. Gagawin ko siyang kahiyahiya. MRK, sigurado ka ba na ang pendant na nakita mo sa kanya ay ang hinahanap mo? Pero kamakailan, marami kaming nakita sa market. Tingnan, gawang yulang ito. Ano? Sa Taobao, lahat ₱10 bawat isa. Fake ganito. Alam ko, yak na magiging sobrang benta to. Isang malit na pas. Salamat sa... Ikaw talaga ang swerte ko. Nakakainis yung bagay na yan. Tiyak na hindi. Wala na tayong lead sa tortoise shell pendant. Tingnan ang impormasyon ni Liza. Kung siya ang tao na yon, mahahanap natin siya. Boss, hindi kayo may Sarah, young zipper. May makakatulong ba sa akin? Ako lang. Kalahim Chen, halika rito. Keo. Bakit mo siya tinawagan? Bakit mo siya tinawagan? Hindi kayo zip to. Lumabas ganito? Alam, MOBA? Mga pagkakaiba sa pagitan ng mga... Ano ba ang problema? Marami akong alam. Nung sobrang gipit ako, naglinis pa ako na siya ng mga lalaki. Hindi kagaya ng iba na nagwawala kapag nakita ang mga malilit na shorts nila. Sana nagsabay? Gusto makita. Wala naman talaga. Anong ginagawa mo? Marami ka na nakita. Halika, ikaw na mismo ang tumingin. Hindi kailangan. Malit masyado, baka maapektuhan ang pride mo. Sabihin mo uli. Napakaganda ng panahon ngayon. Gigi Lai. Nabalitaan kong ang hipag mo ang panganay na anak ng pamilyang Lee. Gustong-gusto siya niyang Master Key. Tutubi yun? Napaka-bulgar niya. Pinaglalaruan lang siya ni Jingjej.
Paano nga ba siya nagmamalasakit? Gaano ba siya kabastos? Hindi naman siya masyadong pangit, di ba? Tama, hindi mo pa siya nakikilala at hindi mo pa siya kilala. May matulis na bibig at malaunggoy na pis. Ang pangit naman. Ito ay, Ang asawa ni Hinungkti. ang ganda talaga. Ang tawag mo diyan ay pangit? Bakit ba laging tinititigan ng mga ito ang asawa ng iba? Wala ba silang sariling asawa? Natapakan na amo ko ang sapatos. Wala namang bumubundol sa akin. Natapakan amo ang sapatos kayo. Ang sapatos na to ay 36,000. Napaapakan mo ako, mawawala ang 200 piso. Tumahimik ka at lumingon. Sige, Gusto mong magpasikat ha? Gayon, gagawin kitang katatawanan. Ah, bakit parang mainit? magkano ang babayaran ko, malaking boss? Magtatrabaho ako sa Didi para mabayaran ito. Anong nangyari kay E? Baka unang beses dumalo siya sa malaking event. Hindi na rin siya makalakad ng maayos. Nahulog ako dahil sa sarili ko mga kagagawan, hindi dahil sa may isang kasuklam-suklam na bagay na sadyang napatisod sa akin. Sino ang tinutukoy? Yung sumira sa depensa ko, parurusahan ko sila. Inisip niya na isa siyang mayamang tagapagmana. Kung mayaman kang tagapagmana, bakit ka nagdadala ng mga peking produkto? Isa kang mayamang tagapagmana. Tapos nagbebenta ka pa ng mga peking produkto. Ano ang pika? Impossible, Yann. Mukhang napakakintab nito. Sigurado kabi. Kalokohan ang pinagsasabi mo. Ito ay isang pulseras na esmeralda na binili ko sa Europa. Masyadong malinis sa loob ang esmeralda na ito. Naglalaman lamang ng mga bulan. Dahil kulang ito sa katangiang three-phase inclusions ng mga natural na esmeralda, malinaw na isa itong produktong gawa sa sintetikong salamin. Mukha talaga itong pek sa unang tingin. Nabasa ko na iyan sa isang libro dati. Ganito rin ang sinasabi. Ang natural na esmeralda, medyo mayroong counting depekto. Puro ang mga ginawang synthetic ang walang depekto. Miss Sue, baka naloko ka. Tama ka. Ang galing mo, walang duda na anak ka ng pamilya Lee. Paano mo nalaman? Nagtatrabaho sa UU, hindi ko alam ang tunay, pero alam ko ang peking mga ito. Nagtrabaho rin ako sa mga factory na imita. Alam ko ang mga teknik na ito. Bakit mo ako tinitingnan? Ibinebenta sa dayuhan, hindi labag sa batas. Para kumita ng pera. Ano pa ang ginawa mo? Lahat nagawa ko na. Bukod sa pagbenta ng alak sa clubs, mainit ang ulo ko. Gusto ko labanan ang bastos na matanda kaya't pinapalayas ako ng manager. Gayon alam kong hindi ito para sa akin. Bakit nanghihinayang ka? Maroon BA? Okay lang naman. Mas kumikita ako sa paglalaro ng mahjong kaysa sa bar. Malapit na magsimula ang auction, mangyaring maghanda ang lahat. Ang unang item ay ang korona ng Victoria na Red Ruby na tinatawag ding Red Rose Heart. Ganito kalaking auction, nagbebenta rin ng pek.
Ano? Ano kalokohan ang sinasabi mo? Ito ay mula sa auction. Paano magipe? Sigurado ka ba? Ang kulay at ang texture, mukhang perpekto na gawa ng tao. Talagang pek ito. Ang ganda ng texture, sinasabi mo pang pe. Walang alam ang mga walang pera, hindi nga makilala ang tunay sa pe. Nakakarwa. Hindi ba ang sinabing anak ng pamilya? May maraming alam. Paano nagkaroon ng pagkakamali? ONGA, sobrang impossible. Ang likas na mga bato, may kanya-kanyang kahinaan. Ito ang natatanging marka ng kalikasan. Mga gawa ng tao lang ang gustong perpekto. Toto yan, sinubukan kayo. Talaga, nagawa kayo. Totoo nga na may ganitong kasabihan. Talagang isa-isang salita. Hindi ko alam na marunong ka nito. Dami mo hindi alam. Parang ang dami mo nang nakita ng mga hiyas. ONGA. Puro piklang ayan. Sa tingin ko, ayaw mo lang na may makipag-agawan kaya ka nagsasalita ng ganyan. Matagal ko nang narinig na mahilig si Amaresqui sa mga pulang hiyas. Hindi mo kaya balak ibigay kay Amaresqui. Pengo. Nag-alok ako ng 10 milyon. Wala akong dahilan para lokohin ka. Walang maniniwala sa kanya, 3 milyon. Matagal ko nang narinig may ibebenta raw na higit sa bilyong halaga na bihirang bagay. Siguradong ito na yon. Itong milyon. Hindi mo kinukunan. Hindi mo kinukunan. Binibili namin ito para sa anak mo. Ayaw mo na lahat. Anoing kukunin kayo. Kailan na BAAKO? Oh. Bakit mukhang maganda ang mood ni Kijing gayon? Kakaiba, medyo hindi sanay. Ngayon ay 7 milyon ang bid. Marone pa bang magad. 8 milyon. Ange galing ni Miss Chou. 8 milyon. Hindi ba't ako ang nagtrabaho mula noong araw ni Noah hanggang gayon? Kapag napaalis kita sa pamilya Kwi, magagamit ito para makuha ang loob ni Tita Kwi. 8 milyon, unang tawag. 8 milyon, pangalawang tawag. Binabati kita Miss Tzu, nagkamit ng puso ng pulang rosas. Tingnan natin ang ipangkukumpara mo sa akin. Ang susunod na item ay obra ng bagong artista mula sa Western Europe, ang Gulf. Bake it? Ang aking pintura. Ah. Ah. Oy, sa buong pabrika, ikaw ang pinaka-talented, ang kopya mong paintings. Gugulatin kahit original na artist. Hindi ba illegal ang ganitong trabaho, manager? Anong illegal? Ibebenta natin sa mga dayuhan. Tawag diyan ay export at kita. Hindi tayo manloloko ng kapwa Pilipino. Ang original na painting ay may mas magandang pintura, agad mo makikita na pekta ang kulay. Yan pik-hik, ba't di mo sabihin pagiging anak ng mayamang pamilya mo ay fake rin? Hindi ko kayang mag-argument, totoo namang pek ito. Suiwiya, magsalita ng may ebidensya. Jing Jeds, talagang fake siya. Hindi siya ang tunay na panganay ng pamilyang Lee. Jing Jeds, talagang fake siya. Hindi siya ang tunay na panganay ng pamilyang Lee. Sino ang nagsabi na pek? Toto, talagang Toto. Ayaw pang umamin. Miss, malapit na silang dumating. Ha, talagang matigas ang ulo, ano? Gusto kong makita kung paano ka magpapalusot mamaya. 3 milyon ang alok ko. 3 milyon at kalahating. 4 na milyon. Binabati ko si Miss Tzu pa sa pagbili ng buy. Kijing. Kapag kinasal tayo, isabit ito sa sala. Magkasama tayong mag-enjoy. KBA? Nandito pa rin AKO. Nandito pa rin AKO. Fake air, you're long expelled from Chi family. Gusto mong makipanood sa kanya. Nagseselos ka ba? Pagkain pwede magkamali, pero huwag paglaruan. Huwag mag-alala. Isa akong maaasahang lalaki. Huwag mong maapektuhan ang pagbubuntis. Ang huli naming koleksyon, Golden Emerald Long Life Lock. Ito ang. Isang sirang gintong kandado lang, kahit saan meron nito. Sinong bibili nito? Sino dito ang walang ginto sa bahay? Saan pa ito? Talagang baliw lang ang bibili nito. 10 milyon. Nababaliw ka na ba? Bibili ka ng ganitong basura. Mukhang naipit ang ulo mo sa pinto, basura lang ang akala mo'y kayamanan.
Marami ng gintong kandado sa pamilya Q. Para saan mo ito gusto? Ang esmeralda sa ibabaw ay sobrang ganda. Talaga. Asay wakis nandito ka na. Sigurado akong napansin niyo na. Ang sinasabing panganay ng pamilya Lee ay isang walang kwentang tao. Totunga. ONGA, en joueur talaga. Ano ibig mong sabihin? Ang ibig kong sabihin, hindi ka talaga ang tunay na panganay ng pamilya Lee. Dalagang manloloko sa tabi ng kalsada at isa pang matandang lola na may malubhang sakit. Imposible yata, yan. Hindi ko alam, pero parang hindi siya mukhang dalaga ng mayamang pamilya. Sa huli, ang dalaga ng pamilyang Lee ay huwad. Oo, tama. Suya, tama na yan. Jing hindi ako nakuloko. May saksi ako. Saxy. Dalhin ang tao dito. Nanay. Bakit nandito ka rin? Nanay. Tingnan kita kung pumayat ka. Lola. May totoong lola siya. Nanay. Nami mesemawe say lola. Miss Xu, kailan ka nagkaroon ng lola? Nga. Ay matandang yan. Anong ginagawa mo? Suya, anong ginagawa mo? Hindi ko siya kilala. Bakit ako tinawag? Siya ang totoong apo mo. Tingnan mo siya. Nahihilo ang ulo ko. Matanda na kasi. May konting concussion siya, pero walang seryosong problema. Concussion. Matanda na siya sa ganitong edad. Tao ka pa ba sa ginagawa mo? ONGA. Sobra na, tu. Piejing. Pakiusap, magkaroon ng respeto, Miss Chu. Bakit tensyon? Baka siya na ang lola naya. Piejing. Kamwari lang siya. Para sa ikabubiti mo lahat to. Talagang sumusobra ka na. Mr. Chi, Ihatid ang matanda sa ospital. Siguraduhing ligtas siya. Tara na pa Lola. Wala na, okay na. Baba kang walang hiya. Bakit ikaw ang nakuha ni Jing? Na-check na and ginawang Chi. Lolong Liji ang matanda. Walang pera sa operasyon. Ngayon, gumagamit ng pinakamainam na kagamitan at gamot mula sa perang pangkasal. Ngayon, mukhang wala nang masyadong pera si Miss Lee. Kaya pala palaging kapos siya sa pera. Paano naman yung ibang impormasyon? CBA talaga yan? Nandito na tinitignan pa. Malapit na yung resulta. Wala akong mag-alala. Nakaligtas na yung matanda sa panganib. Kasalanan ko na hindi ko siya binisita na madalas kaya't si Tsuyuya ay dinala ang lola ko habang nagpapagaling. Rudy wala naman nangyari. Kung hindi, Hindi ko talaga mapapatawad ang sarili ko. siya ang umiyak. Bakit nalulungkot? Ano ang nangyari sa'yo? Hindi pa natin alam lahat. Baka siya ay peking tao. Nakikina ka na. Panjit tingnan. Di mapigilan tingnan. Euslang. Alam ni Ziz kung ano ang maganda. Kita mo ang kinang ang kalidad, napakaganda. Boss de Gusto, and Hahayos yan. Miss. Kida. Ew. Tingnan niyo po ito. Binili ko po para sa inyo. Pikbie ito? Imposible. Tita, tingnan niyo mabuti. Young textured kintab. Hindi ito pik. Sinasabi kayo sa'yo. Ang corona kasama ang sertipikasyon matagal nang tinabi ni MRS Lee. Nasa pribadong museo pa rin ng pamilya Lee. Paano ito mapupunta dito? Ano? tama na. Bumili ng ganitong bagay, masaya ka ba?
Ano bang pakialam mo? Ano bang pakialam mo? Tuwag Xiaoya. Masyado na ba kitang na-spoil? Xiaoya. Xiaoya. Umasa si tita na pakakasalan mo si Xiaojing dati, pero nakaraan na ang lahat ng iyon. Tingnan mo si Xiaojing ngayon. Ginang mula sa prestigyosong pamilya bilang asawa, dahil may isa na namang anak na isisilang, at sa dami ng lalaki sa mundo, makakahanap ka ng mas hihigit pa sa iyo. Wala akong gusto pang mas maganda. Gusto kayo asay Kuya Jing. Hindi naman siya ganoon kagwapo noon. Napaka-focus. Hindi siya ang nararapat na asawa. Tita, ipapakita ko sa inyo. Kasalanan ko rin na naapektuhan si Tia. Patawarin mo rin kayo. Walang problema. Kumusta na ang bata sa tiyan? Ha, Ito. Oy, kamakailan lang naging stable ang tiyan. Medyo okay lang. Mabuti naman. Loko ka. Kailangan mong dalhin si Xiaoji sa labas para makapag-relax. Kapag maganda ang pakiramdam ng buntis, magiging malusog ang bata. Sige, Nan, hinahanap ka ni Mama sa loob ng 18 taon. Nazan ka ba talaga? Kalma lang. Ilang taon na tayo nagtutulungan. Lahat ng hirap na lampasan na natin tiyak na matatagpuan natin siya. Pero sinuyod ko na ang buong lugar. Lahat ay nagsasabing lumipat ang mama at siya, pero di alam kung saan. Paano ba hanapin? Kawawang batang babae. Ang huling regalo na iniwan ko sa kanya ay isang merienda lang. Ilang taon na namin sinasabing nag-aral siya sa France. Pero simula nung nagtagumpay tayo sa negosyo di pa rin namin siya natatagpuan. Kung alam ka ulang gayon, hindi ko siya iwanan. Ay Grek. Mahanap din siya. Ginuot ginang, narito si Miss Fu. Bakit siya pumunta dito? Apasukin mo siya. Ginu at Ginang Li, sabi-sabi sa labas na mahal ninyo ang inyong anak. Gayon ba talaga ninyo papayagan na masira ang reputasyon ng inyong anak dahil sa isang manloloko? Ang nagpakasal sa pamilya Ki ay hindi anak mo, tama ba? Siya ay mapanlinlang na manloloko. Talaga bang gusto mong masira ang reputasyon ng anak mo dahil sa kanya? Gayon, ang pamilya Ki lang ang niloloko. Ito. Nakatayo ang manloloko sa High City. Isipin ng lahat siya ang tunay na anak ng Lipamilya. Inasaan ang anak mo? Abala sa mga stock ng Lee Corporation, nakalimutan na ang bagay na ito. Salamat sa paalala, mukhang kailangan kong pumunta sa pamilya Ki. Ito ay alak na may ibinabad na bulaklak, pampaganda at pampalusog. Huwag mo akong itapon ha. Sige, Maem. Naku! Song Roses. Kung sino man ang nagtimpla nito ay talagang malalahanin. Malusog ang pag-inom ng tsa. Alak, ito. Sira. Natuklasan ni Pangulong Ki. ano ang iyong natagpuan? Sabi ng mga, ang disenyo ng sikat na pendant na jade ay ibinigay ni GNG. Gigilay, ang taong iyong hinahanap ayon sa aming investigasyon. Ihanda ang sasakyan para hanapin siya. Ikaw pala. Palagi namang ikaw. Nalala mo, B.A.A.K. Oh, naalala ko. Doggy. Itong jade pendant. Itong jade pendant ang ibinigay sa'yo. Sinabi noon na babayaran kita. Binigyan mo ako ng isang bag na merienda. Inalitan ko ito. Bakit ngayon ka lang dumating? Kasal na ako. Hindi mo ba ako ginagawang mga liwa?
Ako ang pinakasalan mo. Magkano ba ang nainom mo? May prinsipyo akong babae. Karaniwang hindi naliligaw. Luna, Maliban kung hindi na kaya. Bakit ko napanaginipan si Kijing? Sabi pa niya siya daw ang aking white moonlight. Nakakatawa, paano possible yan? paano kung totoo? Ay ikaw talaga. Gabi-gabi lang tayo. Una, dapat managat ka Kaya. Binigay mo ito sa akin. toto talaga. Bakit hindi mo sinabi kagad? Alam mo ba kung gaano kita hinanap? Ginoong Chi. Gusto mosi Ms. Lee. Pero hindi naman talaga siya ang totoong anak ng pamilya Lee. Tungkol kay Lola. Walang makakapaghiwalay sa amin. Kahit ang nanay ko ay ganoon din. Ano? Hindi si Lizzie ang anak nyo? Ay, kasalanan ko rin. Para sa halaga ng Lee Group, hindi ko agad sinabi sa iyo. Hindi kita sinisisi, dapat sana mas maingat ako sa pagsisiyasat, nadaya ako ng isang manloloko. Niloko mo na ikaw. Tita, isa siyang babaeng sinungaling na gustong gamitin ang anak para umakyat. Hindi siya karapat-dapat para kay Jingjij. Akala niya pagbuntis siya. Makakaupo siya ng maayos sa posisyon ng pamilya Ki. Nangang grappling siya. Mrs. Chi. Ito SI, Mrs. Lee. Bakit parang pamilyar ang batang ito sa akin? Chi Jing halika rito. Huwag kang mag-alala, ako ang bahala. Ma, ano ang nangyari? Binibigyan kita ng isang araw para makipag-divorce sa babaeng mandaraya na iyon. Hindi pwede. Inis MOBA KO? Kuya Jing, siya ay isang mandaraya. Kakasaplang yan ay Tita Lee. Wala naman talaga dito ang anak niya. Alam kayo. Pero hindi ka nagdi-divorce sa kanya. Ako ang nagpasali sa Ano? kunwari. Nagsimula ito dahil inasikaso mo. Pero kalaunan, una siyang nagustuhan. Hindi ko siya kailanman ayuan. Loko ka talaga. Ang babaeng ganito ay hindi bagay sa'yo. Hindi kayo, yan Pinapansin kayo yan. Sasabihin ko na sa'yo ang totoo. May cancer ako sa... Hindi na ako magtatagal. Komplikado ang relasyon ng pamilya Ki. Kung wala kang asawa na galing sa kilalang pamilya para tulungan ka, paano mo mapapalitan ang posisyon? Totoong sinasabi ninyo. Nena, normal lang na gusto mong pakasal sa mayaman. Pero ito ay tungkol sa pakikipagkasundo sa pamilya. Huwag magkamali. Hindi ba itinuro sa iyo ng nanay mo na timbangin muna ang lahat? Pamanhin, Mrs. Lee. Umalis ang nanay at tatay ko nang ako ay 8 taong gulang. Lola ang nagpalaki sa akin. Ay, Lola. Ang batang ito, mukhang kasing edad ni Nanan. Bakan ga. Mrs. Lee. Naintindihan ang sitwasyon ng pamilya Ki. Pero hindi pa binibitawan na aking mahal ang aking kamay, kaya hindi ko siya iwan. Ma, gagawin ko ang makakaya ko para sa pamilya Ki. Pero, diborsyo. Imposible. Gusto montak akong balivin. Gusto ko lang makasama ang taong mahal ko habang buhay. Kaya galit na galit si Jawi. Isa siyang walang kwentang tao kung walang magulang. Sabihin mo uli. Wala man lang pakialam ang mga magulang. Anong mabuting bagay ang maaari mong Kapag sinabi mo ulit yan, kita. Ginawa na ng mga magulang ko ang lahat para sa akin. Anong karapatan mo na siraan sila? Babay bab, kailangan ni Mama magtrabaho kasama si Papa. Isos umbat Montag ba ito kay Mama? Ginawa na ni Mama ang lahat para sa akin. Si Mama ang pinakamagaling na nanay sa buong mundo. Babay. Anong sinabi mo kanina? Siguro nga baliw ako para isipin na ang peking ito ang aking anak. Miss.
Magkaibigan ang pamilya Lee at Ki. Hindi ko papayagan na tratuhin mo si MRS Ki ng ganito. Wala AKO. Kung mapilit ka talaga, huwag mo akong sisihin na magiging matigas ako. Anong gagawin mo? Pinagpanggap mong anak ko para manlin lang, labis na sinira mo ang kanyang reputasyon. Bilang ina niya. Paghahain ko sana ng kaso. Ipapakulong kita. Tatanggalin ko ang dumi sa pangalan ng anak ko. Maghanda ka sa kulungan. Nene. Nene Lola. Nazan Keo? Bakit ka nandito? Namas Kita. Nanay, Sino ang walang modo na nagdala ng matandang ito? Palayasin siya agad. tingnan natin kung sino ang susubok. MRS Lee, itong matanda ay kamag-anak ng impostor na iyon. Huwag kang magpapaloko, siya ay isang. Tumahimik ka. Ni, saan ka nagpunta nitong mga taon? Ito ang anak ko. Nene. Wenmi, sa napakaraming taon, saan ka ba nagpunta? Ang tagal na kitang hindi nakita, lumaki na si Nanan. Ito ang anak kong sinana. Ikeo. Naku, bakit ka pa nanggangangadiwan? Siya ang nanay mo. Ikaw ba talaga ang nanay ko? Mabait na bata. Ikaw nga ang anak ko. Hindi ka peking prinsesa. Ikaw talaga ang tunay na anak na babae ng pamilya Lee. Anak na babae ng pamilya Lee? Paano possible? Paano magiging anak siya ni MRS Lee? MRS Ki, sa wakas natagpuan namin kayo. Ano ang problema? Noong nakaraan, mali ang pagkakuha sa ulat ng pagsusuri. Ito ang tunay na pa sa inyo. Mali ang pagkakuha sa ulat ng pagsusuri noong nakaraan. Ito ang tunay na pa sa inyo. Wala kang cancer. Ako. Pero laging akong inuubo. May sakit ka ba? Maganda ang kalusugan mo talaga. Toto bien? Sige. Hindi maghihiwalay. Madam Lee, ang galing ng pagkataon. Hindi inaasahan, magkapareho pala tayo, magkapantay na mga pamilya. Sino ang mga yamin? Ang tungkol sa kasal na ito. Ayoko. Mabuting bata, matagal kitang hinahanap ng mama mo. Tingnan mo. Pareho pa rin lahat nung bata pa ako. Ang gusto ng mama mo ay makakilala kapag balik mo. Ito ang mga laruan na kinolekta ko para sa iyo sa loob ng maraming taon. Naalala ko noong bata ka. Mahilig kang maglaro ng mga laruan. Ma. Mabait na bata, dito ka na tumira at manirahan ng maayos. Bukas magpaplano ako ng handaan para sa pagtatagpo. Para malaman ng lahat sa Haicheng na ikaw ang tunay na anak na babae ng pamilya Lee. Salamat, Mama. Halika. Magpahinga ka mabuti, ha? Mama, dadalhin kita sa iyong kwarto para tingnan mo. Magpahinga ka mabuti, ha? Bakit ka nandito? Hindi ko maintindihan. Hindi ako makatulog, kaya nandito ako. Bakit hindi mo maintindihan? Ako ang unang anak ng pamilya Ki. Mayaman, guwapo, magaling. Alam mo naman kung bakit ayaw ng nanay mo na magkasama tayo. Baka. Mahirap niyang kinahanap ako. Ayaw ipakasal sa'yo. Bago malaman ng nanay mo, ikinasal na tayo. Walang puwesto ang naunang dumating. Nungka, sino ang kausap mo? Kung nalaman ng nanay ko na pumasok ka sa bintana namin, tiyak patay ka na. Ano, ma? Walang problema, matulog ka na ng maaga. Oh. Tayo naman ay mag-asawa. Bakit may nangyayari ng palihim?
Parang malapit na mag-divorce na pek na mag-asawa. Hindi ba ikaw ang nagsabi? Ilarawan ang sarili bilang asawa. Matapos ang lahat, maghiwalay tayo. Nagbago ang isip ko. Gusto ko na ang relasyon natin. Hindi lang peak na pag-asawa. Dapat mag-isip ka ng mabalas kasi. May bagong ipapakilala na sakin ang nanay ko. Hindi pwede. Tara, Umalis na siya kaninang umaga. Tara. Umalis na siya kaninang umaga. Alam mo yan ma? Kilala ko ang galawan ng batang yan mula sa pamilya Lee. Ma. Siyang, dati ka na ni-kidnap ni Kijing na wala sa oras, tapos nagpakasal kayo na kagaya ng walang tamang kasunduan. Nainis ako. Pumunta ka sa blind date at tingnan. Kung may magustuhan, sabihing may chemistry. Blind date? Tingnan mo lang, mababait naman ito, lahat galing sa matinding pagpili ni Mama. Hindi ata tama ito. Mag-asawa na kami ni Kijing. Bibigyan kita ng 1,000,000. Sige, mama, magpupunta agad ako. Ang una, SI Young Master Xu, graduate sa UK, guwapo, taas ay 183. Kamusta? Ikaw pala. hindi makakarating si Master Chung ngayon. Tutulungan ko siyang maghanap. Sige. Anong gusto mong inumin? Young Master G, half French, guwapo, taas na 190. Ikaw na naman? May lakad rin SI, Yumipo, King Teo. Sige. Ang pangatlo ay si Young Master Zhao, may 8 abs, magaling sa street dance, taas 188. Bakit ikaw na May kailangan ka na naman? Tuloy na natin ang date natin. Ale. 3 beses na akong naistorbo ni Kijing sa pakikipagtagpo. Huwag na lang kaya. Makinig ka na lang sa anak mo. Masyado mo yata siyang pinaburan. Anong sorpresa? Misteryoso naman. Malalaman montak ito agad. Ito ay. Lizzie. Maligayang kaarawan. Gayon pala ang kaarawan ko. Hindi romantiko ang simula natin. Pero, lahat ng maganda at sorpresa ay karapat-dapat ka sa mundo. Huwag kang tumingin sa iba. Tingnan mo, AKO, mahal na mahal kita. Lizzie, lasing ka na. Medyo lasing na. Mas mabuti kung hindi ka iinom. Bakit? Ang ganda mo talaga kapag lasing. Kamusta pa, bayanan?